Hi sa inyo mga taste buds. Ngayong araw to magluluto naman kami ng sinigang na tambakol o tulingan. So mga taste buds, syempre ito yung pampaasim na gagamitin namin dito. North Sinigang Mix, Sampalok, original. Syempre meron ditong labanos. At ito naman yung para sa ating aromatics. Kailangan natin dito ng luya para syempre sa lansa ng isda. Gamit din tayo dito ng sibuyas, kamatis. Pwede kayo maglagay ng bawang kung gusto nyo. Syempre meron din tayo ditong kangkong. At ito yung iba, siling haba. At meron na rin yung okra at saka talong binabad sa tubig. Ayan. At syempre, ito naman yung tulingan o tambakol. Ayan. Kaya yung gagamitin namin isda. So, napakasarap yan. Ayan pang ginagawa natin. Siwala natin ito lutuin. So, ito mga taste buds, maglalagay muna tayo dito ng mantika. Ayan. Gigisa natin to para mas malasa. Yung iba kasi yung ginagawa, naglalagay sila ng tubig sa kawali o kaldero. Pinakukuluan sa kanila, sinasalang lahat ng mga ingredients. So, hindi natin gagawin yung ganon. Magigisa tayo para malasa. Ayan, umuusok na. Gisa na natin to. Pwede natin pagsabay-sabay niyan. Itong luya, sibuyas, kamatis. Kaya muna natin ito na mag-isa. O kapag ganyan na, lagay natin yung sili. Ganyan kasi, ibayin naman natin yung style. Kasi sabi nila masarap daw yung ganun kapag iginigisa din yung siling haba o siling pang green, siling pang green, siling pang sigang, siling green. Yan. Hayaan muna ulit natin na ganyan, gisa pa natin to. So ayan, haluin ulit natin. Lutong-luto na yung kamatis. So, at saka alam niyo yung amoy na amoy niyo yung sili. Ang bango nga. Tama nga yung ano. Yung ano. Sarap pala yung gano'n. Ginigisa dito ng siling haba. Maglalagay na tayong tubig. Depende na kung gano'ng karaming tubig ang gusto nyo ilagay. Ilagay tayo ng isang pirasong Knorr Shrimp Cube. Pampalasa. Mas lalo magiging malasa ang ating sinigang na tambakol o tulingan dahil dyan sa Knorr Shrimp Cube. Pwede kayo maglagay ng ng hipon kung gusto nyo. Ayan, pakuluan. Ito mga ka-taste buds, so tingnan nyo, pakulo na yan So kaya may ganyan sa ibabaw dahil ito yung Knorr Shrimp Cube na nilagay namin. Kapag ganyan na yan, medyo pakulo na, pwede natin ilagay itong tambakol o tulingan. Nalagay natin ganyan. Huwag naman masyadong pagkahalo dahil baka masira naman yung isda. Ngayon, pagkukuluan pa natin yan. Pagkulo nito, lalagyan naman natin ibang gulay. Ayan, so ito mga taste buds, gaganyan natin medyo lang, ganyan na paghalo kasi pag hinalo naman natin yun, baka masira ang isda. Okay na yung ganyan. So maglalagay na tayo ngayon ng gulay. So pwede natin pagsabay-sabay niyan, lalagay natin ng labanos. Lalagay natin ng okra sa katalong. Yun muna. Tapos pakukuluan natin yan, i-half cook natin yung gulay bago ko ilalagay yung kangkong. So meron pa tayong kangkong dito. So hindi muna ako naglagay ng pampaasim kasi kapag naglagay tayo agad tayo ng pampaasim, di ka agad lalambot yung gulay. So ganyan. So ito mga taste buds, half cook na ang gulay, ilagay na natin ang kangkong. So napakasarap nito. Pag luto na itong kangkong, saka ako maglalagay ng pampaasim. Ayan, hayaan mo natin na ganyan. Ayan, so ito mga ka-taste buds, napapansin nyo, medyo luto-luto na yung kangkong. So ilalagay na natin itong Knorr Sinigang Mix Original. So binuksan ko na yan, lalagay na lang natin. So ganito munang karami yung inilagay ko. So lalasahan muna natin yan. Pag hindi masyadong maasim, dagdag natin isa. So sa paghalo, ganyan-ganyan na din, para na-i-spread natin yung Ayan. And then, dapat kanina pa ako naglagay ng asin. So ngayon ako maglalagay ng asin. Ayan, tamang dami ng asin. Hindi lang masyado maalat yan. Kung sa tingin natin na medyo umalat pa, magdadagdag lang tayo ng tubig. So ganoon lang kasimple ang pag-a-adjust ng lasa.
Yan, ganito sa paghalo. Yan, dahan-dahan. Yan, pakuluin. Yan, pakuluan pa natin to doon sa malutong maigi yung gulay. Gusto ko kasi overcook yung gulay. Yan, so ito mga ka-taste buds, luto na, napakasarap na sinigang na tambakol o tulingan. So yan, sarap niya no. Kaya kung nagustuhan niyan, aba subukan niyo na din.